Habang nagpapatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay, napansin nila ang ilang puno na wala ng mga dahon, kahit na ang mga nasa paligid nito ay mayroon pa. Alam ni Brock na masyado pang maaga para malaglag ang mga dahon, at hindi rin sunog ang mga puno. May napansin si Pikachu sa malayo, at ito ay ang ilang Pokemon na kumakain ng katas ng puno. Natakot si Misty dahil ang mga ito ay mga insekto, partikular na ang isang grupo ng Heracross. Naisip ni Ash na hulihin silang lahat para iligtas ang kagubatan at makakuha ng bagong Pokemon. Isang lalaki ang dumating at nagbabala sa kanya na baka mas malaki pa ang magawa niyang pinsala kaysa makatulong, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Woodruff. Ipinaliwanag ni Woodruff kay Ash na kailangan ng mga Butterfree ang mga Heracross para makadila ng katas ng puno. Nakita ng mga bida ang ilang Butterfree na lumalapit sa mga Heracross para dilaan ang katas. Naunawaan ng mga bida na ang mga Heracross ay binubutas ang puno para makakain sila, pati na ang mga Butterfree. Hindi inaakala ni Misty na ang ganitong kapaki-pakinabang na pagkakaibigan ay makabubuti sa kagubatan. Naniniwala si Woodruff na may mga mananakop na gumagawa nito sa gubat. May napansin si Pikachu at nakita ng mga bida ang isang grupo ng pincer na tumatakbo. Sinabi ni Woodruff na sinisira ng mga pincer ang kagubatan at dapat silang pigilan. Pumunta ang mga pincer sa puno at itinaboy ang mga Butterfree. Hinimok ni Ash at Misty ang mga Heracross na lumaban dahil mawawala ang kanilang puno. Ipinakita ng mga pincer ang kanilang mga sungay na naging dahilan para matakot at lumayo ang mga Heracross. Sinabi ni Woodruff na masyadong mapayapa ang mga Heracross para makipag-away. Isang Butterfree ang na-corner ng mga pincer, ngunit isang Heracross ang lumitaw para protektahan ito. Sinalo ng Heracross ang mga atake ng pincer, kaya inilabas ni Ash si Bulbasaur para tumulong. Gamit ang Vine Whip, napabagsak ni Bulbasaur ang mga pincer. Gayunpaman, wala nang lakas ang Heracross para makatakas sa papalapit na mga pincer, kaya inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt para kuryentehin sila. Inatake ng mga pincer si Pikachu pero nakaiwas ito at itinaboy sila gamit ang Thunder. Bumaba ang Heracross, kaya naniwala ang mga bida na gusto nitong pasalamatan si Bulbasaur. Pero biglang sinipsip ng Heracross ang pollen sa likod ni Bulbasaur, kaya gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip para maalis ito sa kanyang likod. Naisip tuloy ni Misty at Brock na baka gusto lang ni Heracross ang katas ng puno at hindi ang protektahan si Butterfree. Kahit na ganun ay masaya pa rin si Ash, bagaman nagbabala si Woodruff na babalik ang mga pincer dahil may nagtaboy sa kanila mula sa sarili nilang kagubatan. Naniniwala siya na kapag nalaman niya ang dahilan ay matitigil niya ang problema. Gusto na ni Misty na umalis, ngunit tumanggi sina Ash at Brock dahil gusto nilang tulungan ng mga Heracross. Masyadong makapal ang mga halaman sa gubat kaya gumamit si Bulbasaur ng Razor Leaf para makagawa ng daan. Nang makita ni Ash at Brock na sumusunod ang Heracross sa kanila, tinakot ito ni Bulbasaur gamit ang Razor Leaf. Pagdating sa mga bangin, ibinalik na ni Ash si Bulbasaur. Nag-alala si Ash na baka kailangan pa nilang bumaba at umakyat sa bangin para lang makatawid. Sinabi ni Woodruff na may lumang tulay na lubid malapit doon, pero nakita nilang sira na ito. Napansin ni Misty ang mga pincer na tumatawid gamit ang mga sanga, at inisip ni Ash na baka ang mga pincer ang pumutol sa lubid. Pero napansin ni Woodruff na isang tao ang pumutol sa lubid. Alam ni Ash na kailangan nilang makatawid para malaman ang nangyayari sa kagubatan ng mga pincer. Nakita nila ang Heracross at inakalang gusto lang nitong sumipsip ng katas, pero napansin ni Brock na gusto nitong tumulong sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng puno para maging tulay. Sa isang malakas na tulak, pinabagsak ng Heracross ang malaking puno. Tumawid sina Ash, Brock, at Woodruff sa tulay na puno. Tinawag silang baliw ni Misty, pero nang tumawid din ang kanyang Togepi sa tulay at muntik nang mahulog, napilitan na rin siyang tumawid. Nang makatawid si Misty, tinanong ni Ash ang Heracross kung gusto nitong sumama, pero dinilaan lang nito ang katas ng puno. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin nilang sumunod na naman sa kanila ang Heracross. Sinabihan sila ni Woodruff na maging alerto dahil papasok na sila sa gubat ng mga pincer, at nakita nila ang malaking puno kung saan nakatira ang mga ito. Nakita ng mga bida ang isang malaking pincer sa puno, pero sa mas malapitang pagsusuri, nakita nilang isa itong robot na sumisipsip ng katas. Lumitaw ang Team Rocket at binanggit ang kanilang motto. Pagkatapos, inamin ng Team Rocket na sila ang gumawa ng robot na ito. Ikinwento ni Meowth na isang araw habang naglalakad sila na gutom, nakaamoy sila ng masarap na amoy at nang sinundan nila ito ay nalaman nila na mula ito sa katas ng puno ng mga pincer. Natikman nila ang katas at nagustuhan ito, kaya naisip ni Jessie na magbukas ng pancake restaurant na gumagamit ng katas na ito, pero nagbago ang plano nila at sinipsip na lang ang lahat ng katas gamit ang robot. Hindi natuwa ang grupo dahil sinira ng Team Rocket ang balanse ng kalikasan, kaya napilitan ng mga pincer na pumunta sa gubat ng Heracross.
Inilabas ni Jessie si Lee Kitang at si James naman ay si Victory Bell, pero imbes na lumaban ay mas piniling dilaan ng kanilang mga Pokemon ang katas ng puno. Napagtanto ni Meowth na hindi na makakatulong sa kanila ang mga Pokemon kaya ginamit na lang niya ang pincer machine. Inilabas ni Ash si Bulbasaur na gumamit ng Razor Leaf pero tumalbog lang ang atake sa metal na sungay ng robot. Gumamit na lang si Bulbasaur ng Vine Whip at pinaikot ang robot, habang si Pikachu naman ay gumamit ng Thunder Shock, pero hinigop ng robot ang kuryente, at nang pindutin ni Meowth ang buton, na kuryente ang mga bida at si Woodruff. Aatakihin na sana ng robot ang mga bida, ngunit lumitaw ang Heracross at pinigilan ito. Naitulak ang Heracross, pero mas pinalakas pa nito ang sarili at naitulak pabalik ang robot. Ang mga bida, kabilang si Misty na hindi na nandidiri sa Heracross, ay hinimok ang Heracross na ituloy ang pagtulak. Kinuha ng mga bida ang lalagyan ng katas sa likod ng robot para matulungan si Heracross. Nainis sina Jessie at James kaya inagaw nila ang remote kay Meowth pero nasira ito. Nang sabihin ng mga bida na nabawi na nila ang katas, binuhat na ng Heracross ang robot at ibinato ito sa Team Rocket. Sumabog ang robot at tumalsik ang Team Rocket. Bumalik ang mga pincer at sinabi ni Woodruff na maaari na silang mamuhay ng matiwasay. Masaya na muling dumidila ng katas mula sa puno ang mga Butterfree at Heracross ng magkasama. Pinuri ng grupo ang Heracross at nakitang isa itong matapang na bayani. Kumaway sila bilang pagpapaalam at nagpatuloy na sa paglalakbay. Habang naglalakad ang mga bida, may narinig si Pikachu. Lumingon ang grupo at nakita muli ang Heracross. Naniniwala si Brock na gusto nitong sumama sa kanila. Tinanong ito ni Ash kung gusto nitong sumama sa kanya at kinumpirma naman ng Heracross, kaya nagbato si Ash ng Pokeball at nahuli ang Heracross. Heracross! Shows me! Nakakita ang mga bida ng isang napakagandang tanawin habang tinatahak ang daan. Sinabihan ni Ash sina Misty at Brock na magmadali dahil malapit na sila sa Violet City. Biglang niyanig ang lupa at may nahulog na malaking bato na ikinainis ng mga bida. Hindi rin natuwa ang Team Rocket dito pero nagpatuloy ang pagyanig ng lupa at nawasak ang talampas na kanilang kinatatayuan kaya nahulog sila. Sa kabutihang palad, nahulog sila sa mga baging kaya naging malambot ang kanilang pagbagsak. Nang sabihin ni Jessie na hindi sila mapipigilan ng maliit na bato, isang higanteng bato ang biglang nahulog sa kanila. May narinig na ingay si Ash at nakakita ang grupo ng isang Donphan. Susubukan sana itong hulihin ni Ash, pero iginiit ni Brock na siya ang dapat humuli nito dahil ang mga pangil nito ay maikli pa, kaya nangangahulugang ito ay bata pa at mas makakabuti kung isang breeder ang magsanay dito. Nagtalo ang dalawa, pero sinabi ni Misty na hindi na nila kailangang mag-away dahil paalis na ang Donphan. Inilabas ni Brock si Onix na inatake ang Donphan gamit ang tackle, pero nakaiwas ito at gumanti gamit ang rollout. Ibinalik ni Brock ang Onix dahil sa lakas ng atake ng Donphan. Inilabas naman ni Ash ang Heracross na gumamit ng tackle dito. Napanatili ng Donphan ang balanse at gumanti ng rollout, pero pinigilan ito ni Heracross gamit ang horn attack at naitulak ang Donphan sa puno. Iniisip ni Ash na isang atake na lang at mahuhuli na niya ito, pero biglang dumating ang isang babae at inakusahan si Ash na ninanakaw ang kanyang Donphan at nagbanta na ipapaaresto si Ash kay Officer Jenny. Ipinaliwanag ni Ash na hindi nila alam na may nagmamay-ari na rito, habang nakipag-flirt naman si Brock sa babaeng nagpakilala bilang si Rochelle. Napansin ni Brock ang suot nitong Amberite pendant at sinabi kina Ash na dati itong isinusuot ng mga royalty. Pinayuhan sila ni Rochelle na huwag huhuli ng anumang Donphan dahil sa kanya ang mga ito. Naghamon si Ash ng isang laban, pero magalang na tumanggi si Rochelle dahil pagod na ang kanyang Donphan at umalis. Ibinalik ni Ash si Heracross habang tulala pa rin si Brock sa kagandahan ni Rochelle. Nagmanman sina Jessie at James at sinabing wala silang makita sa paligid. Sinabihan sila ni Meowth na tumahimik dahil hindi sila dapat makatawag ng pansin. Alam ni Meowth na magiging milyonaryo sila kapag nahanap nila ang Amberite, kaya nangarap si Jessie na maging isang reyna. Tinanong nina Jessie at James kung saan makikita ang hiyas na iyon. Ikinwento ni Meowth na habang tulog sina Jessie at James ay nakarinig siya ng dalawang lalaki na nagsasabing may isang babaeng nakakahanap ng Amberite gamit ang pang-amoy ng Donphan. Sinabi ni Meowth na kailangan nilang makahanap ng isang Donphan. Malapit sa isang talon, sinasanay ni Rochelle ang kanyang batang Donphan na amuyin ang Amberite pendant para maturuan itong maghukay nito. Biglang naantala ang pagsasanay ng lumitaw ang Team Rocket at gumamit ng bazooka para hulihin ang Donphan bago tumakas gamit ang kanilang balon. Maya-maya, pinuri ni Jessie si Meowth sa planong ito. Inutusan ni Meowth ang Donphan na maghanap ng Amberite pero tumanggi ito. Sinigawan ito ni Jessie pero sinabi ni James na kailangan ito ng kabaitan kaya binigyan niya ito ng damo. Sa kagubatan, hinahanap ni Rochelle ang kanyang Donphan at nakasalubong niya sina Ash, Misty, at Brock. Nakipag-flirt muli si Brock sa kanya pero hinila ni Misty ang tenga nito at sinabihang magpakatotoo.
Sinabi ni Rochelle na kanid na pang kanyang Donphan. Tinanong ni Ash kung ilang tao ang naroon, at sinagot niyang may isang lalaki, isang babae, at isang nagsasalitang Meowth. Dahil doon, nalaman ng grupo na Team Rocket ang may gawa nito. Kinain ng Donphan ng damo at naiinip na si Jessie, pero sinabihan siya ni James na maghintay hanggang sa matapos kumain ng Donphan. Nang mabusog na ang Donphan ay naghanap na ito ng Amberite at nang may makita itong pwesto ay agad na naghukay sina Jessie at James. Samantala, inilabas ni Brock si Zubat pero hindi ito gaanong nakatulong sa paghahanap dahil hindi gumagana ang supersonic nito sa gubat. Dahil wala nang ibang paraan, tinawag na lang ni Rochelle ang kanyang mga Donphan gamit ang kanyang pito na ikinagulat naman ni Ash at Pikachu. Ipinaliwanag niya kay Misty na sa kanya ang mga ito at sinanay niya ito na sumunod sa tunog ng kanyang pito, pero hindi pa niya makontrol ang kinuha ng Team Rocket dahil ito ang pinakabata at hindi pa niya nasasanay ng husto. Inutusan niya ang ibang Donphan na hanapin ang batang Donphan. Masyadong maraming butas na ang nahukay ng Team Rocket pero wala pa rin silang makita. Ilang sandali pa ay biglang dumating ang mga Donphan na kasama ang mga bida. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto pero walang pake dito ang mga bida. Naisip ni Rochelle na nalaman ng Team Rocket na nakakaamoy ng Amberite ang mga Donphan kaya ninakaw nito ang sa kanya. Para maituloy ang kanilang balak, nagsimulang lumaban ng Team Rocket. Inilabas ni James si Victreebel at inilabas ni Jessie si Arbok, habang inilabas naman ni Brock si Onyx na gumamit ng bind kay Victreebel. Gayunpaman, dahil sa sleep powder ng Victreebel ay nakatulog si Onyx. Inilabas ni Ash si Heracross at inilabas naman ni Misty si Poliwag. Inatake ni Poliwag ng double slap si Victreebel, pagkatapos ay bubble, na naging dahilan para matalo ito. Inatake naman ni Heracross ng tackle si Arbok kaya tumalsik ito kay Jessie, pagkatapos ay itinapon ni Heracross ang Team Rocket sa kanilang balon gamit ang horn attack. Gamit ang Thunderbolt, kinuryente ni Pikachu ang Team Rocket para tumalsik sila palayo. Natuwa si Rochelle na nabawi na ang kanyang Donphan at sinabing bilib siya kay Pikachu. Nagtataka sina Ash at Misty kung bakit hindi makahanap ng Amberite ang batang Donphan at ipinaliwanag ni Rochelle na kailangan niya muna itong sanayin. Nag-alok si Rochelle ng isang demonstrasyon na sinang-ayunan naman ng mga bida. Maya-maya, ibinigay ni Rochelle sa Donphan ang kanyang Amberite para amuyin. Nagsimulang maghanap ang Donphan sa paligid at tinakal ang isang malaking bato. Isang piraso ng bato ang nahulog at nakita nila sa loob nito ang isang hiyas. Tinanong ni Rochelle si Ash kung ano ang magagawa niya bilang pasasalamat sa pagliligtas nila kay Donphan. Humiling si Ash ng Pokemon Battle at pinili niya ang pinakamatandang Donphan bilang kalaban na tinanggap naman ni Rochelle. Inilabas ni Ash si Heracross na agad na tinakal ng Donphan. Gumamit si Heracross ng Endure, pagkatapos ay itinapon ng Donphan palayo. Gumamit ang Donphan ng rollout at napatalsik nito si Heracross sa isang puno kung saan bigla itong kumain. Sinabihan nito ni Ash na hindi ito ang oras para mag-snack kaya muli itong bumalik sa laban. Nagtakal ang Donphan at itinapon ito sa ere ni Heracross, pero muli itong gumamit ng rollout at natalo si Heracross. Sinabi ni Ash na kailangan pa nilang magsanay, pero masaya pa rin siya dahil muntik na nilang matalo ang Donphan. Inamin ni Rochelle na malakas si Heracross at pinuri ang ugnayan ni Heracross at Ash. Sinabi ni na Misty at Brock na kailangan pang maghintay at magsanay ni Ash para mas lalong lumakas si Heracross. Maya-maya, nagpaalam na si Rochelle sa mga bida.